Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Joanna PH. And anyway, Happy New Year to everybody. So for today's episode, I just want to share a sip of my life story. But before that, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng nag-stay na mga subscribers ko. And sa lahat ng makakapanood at makakasubaybay pa sa mga ina-upload kong video. And yes, share ko lang yung mga nangyari sa akin in the past few months na wala ako sa YouTube na to or wala akong ina-upload ng mga video. I'm diagnosed with a rheumatic heart disease. At ipapakita ko na lang dito sa screen yung mga iba pang sakit na nakita sa akin. Marami yung nagtatanong kung ano yung pakiramdam ng may rheumatic heart disease. Sa akin, yung naramdaman ko is hinihingal ako. Hirap na akong humiga na hindi mataas yung unan. Asymptomatic yung sa case ko kasi hindi siya nakikita sa physical ko. Hindi ako minamanas. Just a normal lang talaga. Kaya akala ng iba is normal lang ako, wala akong sakit. Mostly may nagtatanong sa akin kung ba't daw ako nagpo-opera agad. Hindi daw ba ako na tanong sa ibang doktor or nagpa-second opinion muna bago magpa-opera. Mga bakla, ginawa ko na din yun and the information of everybody. 4 times po akong nagpalit-palit ng doktor and lahat talaga sila is the same yung diagnosis sa akin. At hindi lang yon, lahat talaga sila ini-encourage ako magpa-surgery as soon as possible. Sa mind ko talaga dati, akala ko madadala lang siya sa mga gamutan, sa mga iniinom kong mga meds. Yan talaga dati yung nasa mindset ko. And na-convince na talaga ako ng last doctor ko na magpa-opera kasi in-explain niya sa akin yung mangyayari sa akin kung hindi ako magpa-opera ngayon, kailan pa. Mahirap kasi talaga sa case ko kasi asymptomatic ako kaya in-explain niya sa akin na habang hindi pa daw nagko-close yung valve or ano yung term nun, basta yung bumubuka na heart na doon dumadalo yung dugo natin. Dapat kung hindi pa daw yung masyadong nagko-close, kailangan maagapan ko na, kailangan maoperahan na siya agad. Yung pagkaka-explain kasi sa akin ng doktor ko is makipot na yung daluyan na dugo sa heart ko and sumisingaw na yung tunog niya. Actually guys, this is genetically runs in our blood talaga. And suddenly, sa akin talaga nag-appear yung sakit na to. And our third generation of our family. October 28 ako na-admit sa Philippine Heart Center in Quezon City, Manila. So, August pa lang, lumos na ako ng Maynila para magpa-schedule ng operation and sa awa ni Lord, nakakuha kami agad ng slot by October 13. Nung time na na-admit ako sa Philippine Heart Center, inuubo ako at nagka-mild pneumonia ako. Mahirap siya sa akin and it was so scary kasi iniisip ko, inuubo ko, paano tapos ng operation ko, inuubo ko, baka mahirapan ako. But I always keep on praying talaga. Yung pinanghawakan ko lang is praying for a successful operation. Siguro ito naman lahat yung mga nararamdaman ng ooperahan. Pero di ko pinapahalata sa asawa ko na takot ako. I always think positive and looking forward to the bright side future. On October 30 is the operation day and at exactly 7:30 in the morning, hinatid na ako sa operating room and without knowing na operahan na pala ako nung time yun kasi nagising ako in the middle of the night na. Ang tagal kong nagkamalay guys, kaya nung nagising ako, I always thanks God na ginising niya ako. He's still waking me up. Hindi ko na talaga pinansin yung mga
pain. Siyempre from operation, may pain talaga. Anyway, yung ginawa pala sa akin surgery is open heart, double bowel replacement, and bioprosthetic yung procedure niya kasi um, naghahangad pa talaga kami magkaanak ng asawa ko kasi wala pa kami anak. May choices ka naman kasi may mechanical procedure and may bioprosthetic procedure. Yung mechanical is may maintenance ka pa rin ng warfarin, pero yung sa bioprosthetic is after 3 months, parang tatanggalin ng mga maintenance mo, wala ka nang iinom ng mga gamot. Pero kailangan mo mag-healthy living lifestyle talaga. 3 days akong nag-stay sa ICU. Na-discharge ako ng November 6, 2024. Nung na-discharge ako, grabe yung ubo talaga nangyari sa akin. Puro phlegm yung lumalabas and masakit siya. And kailangan mo talagang i-press yung heart na unan na binibigay ng hospital sa mga open heart surgery na kagaya ko. Yung una na yon, i-press pag uubuhin ka kasi masakit talaga siya. Thanks to all my doctors talaga kasi they always check on me asking for any updates, kamusta na ako. Very talaga sila sa akin. Kahit na nakauwi na ako sa bayan, even until now, still na nag-aano pa rin sila sa akin. Keep me checking, nangangamusta. It's been 2 months now, running for 3 months from my open heart surgery. By God's grace, it's going better and better every day. Thanks to the Lord and to my number one support system, my husband, na hindi talaga ako iniwan and naging nakaalalay sa akin. Laging nag-aalaga sa akin and sa mga nurses and doctors na nag-alaga din sa akin, hindi ako pinabayaan. Dun sa hospital, ang babait talaga nila sa akin. Napaka-powerful talaga ng prayers and sa pamilya ko, sa lahat ng nag-pray sa akin. Thank you so much from the bottom of my heart. Sa lahat ng mga kagaya ko, ng mga heart warrior, huwag kayong matakot. Sabi nga ng doktor ko, one of my doctors says that lahat ay magagawa ng paraan, tiwala lang. We can all live a better life. Just always take care of our heart to have a happy heart in the future.